Siyempre, marami po kayong inaabangan na kwento mula sa amin tatlo na kung tawagin nyo, The Survivors. Ako po, hindi na bago sa akin yung ganitong senaryo pagdating sa korte. Pero si Romel po at saka si Wendell, nabinyagan po sila ng apoy. First timer po sila. Nako, ito na. Sigurado magsasaya ito ang mga kontrapartido. Pinagtatawanan nga po kami ni Vice Ganda sa Showtime. Dahil nabanggit yung warrant of arrest. Okay lang sa amin yun kasi pinagtatawanan din namin siya. Iinggitin pa natin siya ngayon. Si Ken Chan, na mula noon hanggang ngayon ay hindi lumilitaw para panagutan ang kanyang mga nagawang kalabisan at kakulangan sa kanyang mga kasosyo. Hindi ka raw uuwi hanggat hindi ka nakakaipon nung perang pambayad mo sa iyong mga inutangan at naging kasosyo. Kailan ka makaiipon? Wala kang ang paraan ng pagkita. Kasi mayroon daw isang nahuli daw sa isang Male personality na Pilipino nahuli sa isang gay bar. Siyempre, sino iisipin ng marami? Siya ang alam na nasa Thailand. Siyempre, si Ken Chan. Ang iniisip ng marami na siya yung nando sa gay bar. Sa kabila ng kanyang mga problema. Nakakapag-gay bar ka ba? Po natin, kapag ganitong may pumapanaw, humihingi po ito ng pangunawa, ng respeto, at empatiya mula sa atin. Totoo. At ito po ay naganap kay Rufa May Quinto. Yes. Pero alam mo, bilib na bilib ako kay Rufa May. Sabi niya, wala pa naman nagpa-file sa amin ng annulment kasi kinasal sila 2016 ni Trevor Magallanes. Pero ito pala ang magiging paraan ng paghihiwalay, yung hindi na sila makikita kailanman. Meron pong mga naglalapasang kwento ngayon. Ito po ay hindi namin pinaniniwalaan. Unang-una, fake news pa rin po ito. Kalat na kalat po na mayroon pang mga binabanggit na mga accidental drug overdose. Mga pinakamamahal naming kachika, wala na pong bagyo at hindi po naganap ang nakakatakot na tsunami scare. Yes. Ay nako, salamat sa Diyos na ligtas tayong lahat. Ano pa nga ba ang matitira sa atin ngayon? Siyempre, ang bagyo ng mga chika at kontrobersiya para pangalis ng lungkot, ng stress at siyempre ng melankolya. Tama, Raul Chika? Tama, ihanda ang payong at kapote dahil uulan na ng mga intriga. Ay nako, ginamit mo yan. Ano kaya masasabi naman ni Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay namin sa inyo ng kaligayahan at mga intriga dahil tuloy-tuloy din kami sa amin. Ay, ano ba yan? Ikaw kasi, inaalala mo na naman yung patalikod Okay, take two. Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay namin sa inyo ng kaligayahan at mga intriga dahil siyempre kami rin tatlo nagtutuwa rin dito. Walang rhyme. Walang rhyme. Wala. Dapat magkarugtong. May rhyme. Okay, take two na to Take three. Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay namin sa inyo ng mga intriga at mga kontrobersiya dahil kami ditong tatlo tuloy-tuloy din ang aming kaligayahan. Tama ba yan? Ang aming chikahan. Okay na yan. Marami ka kasing iniisip. At ayan nga po mga kachika, saan pa po ba magaganap ang ating chikahan at kwentuhan at halakhakan? Dito lang po sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now Siyempre, marami po kayong inaabangan na kwento mula sa amin tatlo na kung tawagin nyo, The Survivors, sabi ninyo. Teka muna, nakakatawa talaga. Ako po, hindi na bago sa akin yung ganitong senaryo pagdating sa korte. Pero si Romel po at saka si Wendell, nabinyagan po sila ng apoy. First timer po sila. Sobra. Ibang experience po ang pakiramdam ng ganun. Eto na. Dahil kami pong tatlo ay nabigla, pati ang aming abogado, dahil wala po kaming tinanggap na resolusyon ng kaso. Ipapaunawa lang po namin sa mga hindi nakakaalam ng mga nangyayari sa hustisya. Pagkatapos po ng pagdinig sa piskalya, natural lamang po kapag sumampa ang kaso, iraraffle po yan at may maa-assign po na sala o kaya ay branch. Hindi po kami nakatanggap ng resolusyon. Kaya kami po ay nabigla. Dati po sinasalubong ko yan Hindi pa man po nararaffle, chinecheck na, ganon. Heto na. Tumawag sa akin si Reggie Bunoan. Ang unang-unang tumawag sa akin ng aking anak
anak-anakan dahil nakuha nga at natanggap ng PhilippineDailyInquirer.com yung kwento. Tapos tinawagan ko si Wendell, hindi pa sumasagot, ikaw ang inuna ko. Ang sabi ko, anak, may warrant of arrest tayo. Ha? Sabi ni Romel talaga, nagpapaayos po pala siya noon ng anit ng kanyang buo. Diyos, sabi ko, ha? Sabi ko, Nay, ano ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Itutuloy ko ba ito? Sabi niya, pupunta na lang ba ako doon bukas? Wala akong buhok. Itutuloy ko pa ba to? Ano ba? Ito naman si Wendell. Sa wakas, sumagot, anak, may warrant of arrest tayo. Ha? Sabi naman ito, triple nung sagot mo. Naku, paano to? Pinatay niya ang kanyang cellphone para hindi raw siya malocate. Tapos takot na takot siya ngayon. Pinatingnan niya agad yung palibot ng bahay niya kung may pulis. Oo, pinacheck ko sa pamangkin ko. Yung di pa pagtawag ko, sabi ko, tinawagan ko agad si Harry. Sabi ko, Harry, tingnan mo nga doon sa bahay kung may mga tao na mga hindi kilala masyado. Yung mga hindi mo na-identify dyan. Diba? Kasi sabi ko, hindi ako uwi. Baka sabi ko, mo yung natin. Nandun na yung mga pulis. Baga, chuk! Julie Andrews. Julie Andrews ako. Isipin mo naman, ako nagbablog pa, biriin mo sa kalagit. Pero gusto ko yun sa vlog mo, ha? The last vlog before the arrest warrant. Ang Isipin mo ganda. yun. Nagaganon ka. Huli ka. Ayan. At si Romel po, mga kachikat, mga kapatid, ang pinakahuling nakaipon nung aming kailangan na requirements para makapag-post po kami ng bail. Eto na, nahuli po siya, kami ni Wendell ang sabay. Kailangan po may mga pictures yun para identification. Ganun po talaga. Kailangan pasakop ka sa korte para sa pagdinig ng kasong ito, cyber libel. Eto na, nung ibigay ko na ang aking mga larawan na marami na po akong ganyan, may mga sobra-sobra pa nga ako dahil mahirap na, no? Yung kapusin, maganda na yung sobra, di ba? Okay, nagbigay kami. Si Wendell, may kanan, may kaliwa, may gitna, may back, may nakatalikod. Sabi nung clerk of court, bakit po meron pa kayong nakatalikod? Wala masagot niya. Ano? Sayang yung bayad Kumpletohin ko na. Sabi niya, sinadya mo talaga yun? Oo, kasi diba, sabi sa akin kasi nung bakwa ko, sabi ko may kayo pictures, may, yung mugshot, sabi ang ganon. Sabi ko, yung left and right. Kumpleto po kami, mayroon. Magkano po isang set? Sabi niya, 150. Sige. Sabi ko, ano yon? Sabi niya, front, left and right, at saka back. Sabi ko, sige, okay. Ikwento mo, meron pa rin po kasing pipirmahan doon na para malaman ng judge na nandoon kami yung pagkakakilanlan. Ilalarawan niyo po ang inyong sarili doon sa pamamagitan ng pagsagot. Okay. Sabi kasi ng clerk of court, di na ibigay na namin yung mga requirements. Sabi ng clerk of court, sabi niya, mag-exam po tayo. Di siyempre binigyan na si Tita Christine ng test paper. Ako binigyan na. Pero parang gusto ko kasi mangopya kasi hindi ko alam yun. So, pinalayo kami ng clerk of court. Hindi na kasi pinaupo ako. Sabi niya, ikaw dito ka dito. Nakita ko doon may teeth. Kasi may color of the eyes, complexion, height, weight, tapos teeth, tapos hair. Sabi ni Wendell, Christy, ano sasagot ko dito? Di ilagay mo nan. Nilagay niya sa teeth, nan. Eto na, nung dumating ka na. Hiningan ka na rin ang pagkakakilanlan. Nag-text ito sa akin. Ano yung sabi mo? Ang sabi ko, doon natin kay Christy, sabi ko, hindi ba yung sa akin yung teeth? Sabi ko, paano kaya kay Romel yung hair? Ano yung sasagot niya doon? Salbahe ka, kaya pala iniwan mo ako. At si Wendell po talaga, siyempre meron pong hinihiringan sa RTC Quezon City na mga nakapiit po. Siyempre meron pong mga kasamang mga pulis. Si Wendell, gustong-gusto niyang pumunta sa side na yun. Sabi niya, wag na. Ito yung mga pulis, baka bigla na lang ako dakmain. Sabi ko, hindi ka nakukunin, hindi ka nahuhulihin kasi andito na tayo sa Branch 93. Inaayos na lang ang ating payment. Ganun. Pero kinabahan ka talaga. Ay, oo naman, siyempre. Kaya nga tumawag nga ako agad sa pamangkin ko doon, i-check yung bahay para talagang kinabahan. Nung uuwi ka nung gabing yun, ano yung nangyari? Ay nako, ito na, siyempre, di ba pinatay ko nga yung cellphone ko. Para wag daw siyang ma-detect. Para hindi ako ma-detect ng di ba? Ito na. Ang kadalasan ko kasi uwi, naglalakad na ako mula doon sa kanto papasok sa amin.
nung umuwi ako, nag-tricycle talaga ako kasi Huda magbayad ako ng... At ano ginawa mo sa driver? Ay, ito na. Sabi ng driver, diba, sumakay na ako, driver, diretso. Tapos pagdating doon sa unahan kanto, sabi ko, lingon na lingon. Mama, dandahanin mo lang muna kasi lingon na. Tapos sabi ko, kaliwa ka dyan, kaliwa. Tapos di ba kaliwa? Tapos sabi ko, kanan po. Sabi ng driver, saan ba talaga tayo pupunta? Kasi gusto mo makatiyak na walang mga pulis doon sa lugar mo. Walang tao. Oo. Eto, matapang to, umuwi. Si Romel po hindi. Nag-check-in sa isang hotel sa Quezon City. Oo. Sosyal ka talaga. Kasi nanay, diba? Sabi natin, diba, maaga tayo, ganito. Sabi ko, kahit na wala akong peles, dapat maaga pa rin ako para magkakasama lang. Alas 8 pa lang na umaga, nandun na tayo. Para magkakasama tayo. Wala akong peles, paano ako aakyat? So, ano ang kaba ko na nag-iisa doon? Yun ang kaba ko. Na-late kasi yung mga dokumento mo. Oo. Kami sa baryo kami nakatire. Ikaw kasi sa isang subdivision. Sabi ko nga, minsan inisip ko, alam mo, lumipat na tayo ng bahay. Kung ano-ano hinahanap, Ang tagal. Yung mga homeowners Eto na, pa. nagpunta. Di ba? Tinawagan mo ako, tinawag kapatid. Punta ka na tayo, hindi ka lang, barangay sir. Dumating siya doon. Dumating siya ng 4:30. Alas 5 magsasara. Ay, oo. Sabi niya, baka po Pepe, ay, kailangan, magagawa natin, kailangan homeowners association. Eto na, tinatakbo. Tinawagan ng kapatid ko para mas malapit na. Eto na, pagdating sa homeowners, wala ang sekretarya. Naku, paano yun? Walang sekretary, di walang Siningi gagawa. pa information. Hiningi pa information. Wala ko sa'yo. Oo, sabi ko, ano ba ito? Paano itadali? Wala nang oras talaga yung sa barangay. Eto na, dumating, barangay umaga na. Alas 8 daw ang pasok nila, dumating sa barangay ang chairman. Alas 10. Hala, kaya pala Grabe. late na late ang mga dokumento mo. Oo, di ba? Alas 10. So, paano? Kahit na, hindi ko alam kung baka may kumatok na lang. Tinakot pa tayo nung isa nagsalita doon. Pakisabi kay Romel, wag siyang Huwag makalat-kalat. Kasi naka-out ang warrant nyo. Si Wendell naman tinakot ko. Alam mo, pagkakanakuha at dinakip ka, dadalin ka muna sa isang himpilan ng pulis. Sa Karingan. Bago ka dalhin at ipaako sa korte. Takot na takot to. Grabe talaga. Grabe. Basta iba yung pakiramdam ng araw na yun. Pero sa awa ng Diyos, alam mo yun, nalampasan natin ang araw na ito. At nandito na tayo. The survivors! Diba? Yun naman talaga. Kakabit po yan ng aming trabaho. Eka nga it comes with the territory. Kami po ay nagbabalita, nagpapahayag, mga mamamahayag po kami. Eto po ang pampalakas na loob, si Randy Balaguer. Sabi niya, alam ba nanay ni Romel at saka ni Wendell na kumbaga sa mga beauty contest, beauty pageant, yan ang sash ng mga media at personalities. Dapat matuwa nga sila at made na sila. Yan ang sash ng mga media practitioners. Alam mo, sa totoo lang maraming nakakaunawa, marami ring nang babash. Pero hindi po namin minamasama yung mga bashing. Kasi natural po yun Natural. May masabi lang, di ba? Pero ang dami-dami nyo pong energy na sinasayang sa pagpansin sa amin. Lugar na maitatrabaho nyo pa, naaagaw pa namin. Sabi ko nga sa isip ko, yung mga bashers, di ba, lagi kayong naiinis sa amin. Ngayon, ibang happiness naman po ang naramdaman nyo ngayon, di ba? Dahil happy. Di ba? Ganun lang yun. Sabi ko, nako, ito na. Sigurado magsasaya ito ang mga kontrapartido. Oo naman. Pinagtatawanan nga po kami ni Vice Ganda sa Showtime. Dahil nabanggit yung warrant of arrest. Okay lang sa amin yun kasi pinagtatawanan din namin siya. Tsaka, wala nandito. Parehas ang, di ba? Parehas ang buhay. Kwentas Claras, pinagtatawanan mo kami, pinagtatawanan ka rin namin. Ayan na. Di okay lang. Di ba? Happy? Ganun lang yun, di ba? Ano ngayon ang na-realize mo? Dati ka nang may demandang libelo pero hindi gaya nito. Ay, hindi gaya nito na may warrant of arrest. Wala. Diba? Siyempre, nung una mas maaga pa na naayos na kaya hindi humantong nasalubong. Hindi hantong naakyat pa sa korte. Iba. Ito, siyempre, alam mo ito na. Ako, ayan na. Ngayon lang niya ito sasabihin. Yung mga yung mga kamag-anak ko sa Sa Bacolod. Sa Bacolod. Sabi nung mga... Kwento mo rin yun sa'yo. Yun siya
pamangkin ko, ito na. Ako wala rin kukwento, sanay na sila. Oo, nagtatawagan. Kasi siyempre, di ba, pag sabing warrant of arrest, Yun nga iba po yun. eh. Ang konotasyon po kasi mga kachika, kapag ka-inisyuhan ka ng warrant of arrest, kulong agad. Kulong, tama. Mali po yun, mali po Oo, yun. yun, tatawagan na. Sabing ganun, nako, Tito, kamusta ka na dyan? Ano, saan ka ba? Nakakulong ka ba ngayon? Sabi ng ganun. O tapos ito naman si Rose at saka si Harry, tawag na tawag. Sabi niya, saan ka na ba nakakulong? Kasi magpapadala kami ng laswa sa'yo. Laswa. Pagkain ng mga... Alam mo lahat sila, tapos pinadadala pa, yung may mga Corona? Yung mga kabalita sa news. Lahat ganun. Sabi ko, Christopher Min, faces warrant of arrest, mga ganon. Kasamang dalawang kanyang co-host. Co-host. Si Rom, bilyang mo talaga. Ay kay Romel Chica at Wendell Alvarez. AKA Barikutot. Oo. Talaga. Talaga. Lahat kaklase ko sa Japan, mga kaibigan ko sa Japan, sa lupaan pa ako. Okay ka lang, sabi ko, okay lang ako, friend. Wala naman, sa bahay na ako. Laging may unang pagkakataon. There's always a first time. Nabinyagan lang kayo ng apoy. Pero dapat, ito ay hinaharap natin. Kasama ito sa ating trabaho. Di ba? Correct. Sabi nga nila, kapag nagkaroon ka ng ganitong reklamo, libel case, ibig sabihin, meron kang ipinaglalaban, meron kang sinansala, meron kang kinontra, meron ka ring sinangayunan. Correct. Meron kang marka, ika nga. Oo, Di ba? Hindi ba pwede baguhin ng mga tagagawa natin ng batas? Na? Yung pangalan. Kasi di ba pag sinabing warrant of arrest, di ba parang sa mga kriminal, di ba yung parang di ba? Hindi, kasi Sa mga criminal heinous case din naman crime, kasi yung di ba? atin. Pero hindi tayo mamamatay tao, hindi tayo di ba? Pero hindi, sa iisang kategorya kasi, gano'n yun. Ah, Ano so- ba gusto mong pangalang warrant of arrest? Invitation. 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 Gusto mo ba yan? Gusto mo ba gayon? Gusto mo? Cordially invites you to jail. Gusto mo ba ganon? Gusto mo yun? Alam niyo po, nagtatawa kami kasi alam niyo po, yung nalampasan po namin, nakakatawa po totoo talaga yun. yun. Pero hindi Totoo. po kami natatawa dahil may kaso po kami, ha? Baka naman Wala pong walang- nag-iimbita ng kaso. correct. Malaki o maliit, pareho pong problema yan at abala at matinding. Ika nga nagdudulot sa atin ng stress. Oo. Ito pong aming kwentuhan para makita nyo rin po kung paano ang reaksyon ng mga tao na nasasampulan. Yes. Tulad ni Romel at saka ni Oo, Wendell. tama. Ganyan din ako nung una. O, diba? Akala ko din pag may warrant of arrest, kulong na. kulong na. Oo nga. Nung huli. Tsaka mas lalong lumalalim ang alam natin dito sa mga ganito. Tama. Pinapasok natin yung mga warrant of arrest. Kita mo, alam na natin ngayon ang meaning ng warrant of arrest. Na dapat talagang tinututukan po natin pag may kaso tayo sa piskalya. Kasi nalaman natin, may resolusyon na pala, meron na raffle na pala, napunta na sa isang branch. Ala pa tayong alam. Oo Kaya nga. dapat tutok. Ganun yun. Yes. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, kachika, mga kaibigan na tunay naman pong nakasimpatya sa aming nararamdaman. Yung mga Diba? nag-alala, maraming Oo. pong salamat. Oo. Yun ang ikaw ba may gusto ka pang pasalamatan? Ay, wala na. Okay na. Salamat sa Diyos sa Oo, kalampas siyempre, tayo. oo. Yun lang, siyempre, yung una pasalamat natin yung Panginoon. Oo. At saka hindi pa po tapos ang laban, dito pa lamang po magsisimula sa husgado. Yun lamang Yun yun, na. di ba? Okay, dito na tayo. O kita mo iinggitin pa natin siya ngayon. Si Ken Chan, na mula noon hanggang ngayon ay hindi lumilitaw para panagutan ang kanyang mga nagawang kalabisan at kakulangan correct. sa kanyang mga kasosyo. Kung ginawa mo yung ginawa namin, malaya ka na sana kahit pansamantala lang. At kung ginawa mo yung ginawa na, malamang nandito ka, ika-apat kang upuan, na tumatawa-tawa ngayon. Oo. Walang biro, hindi mo itatawa yung kalagayan mo ngayon na nandiyan ka sa Thailand, hindi mo alam ang gagawin mo, kung uuwi ka ba o hindi, at meron pang source na nagsabi, hindi ka raw uuwi hanggat hindi ka nakakaipon nung perang pambayad mo sa iyong mga inutangan at naging kasosyo. Kailan ka makaiipon? Ay. Wala kang ang paraan ng pagkita. Totoo. Di ba? Tinalikuran mo yung trabahong alam mo saan kakikita ng malaki. Totoo yan. Wala ka, Oo. umalis ka. Dapat Sayang. nandito ka. Kung nagtatrabaho ka at hinarap mo itong problema mo, mauunawaan ka pa ng mga tao na naghahabol sa'yo. Puro kaso lang kasi yung kaso ni Kinchan, walang liberty ito kasi Syndicated na staff. ito eh. Hindi, may mga pagkakataon din naman na po pwede ring makiusap, na pwedeng mabigyan ka ng piyansa. Oo, para oo. maibigay mo naman
yung hinahabol na presyo sa iyo. O kasi lalo na yung mga nagdemanda, kung kakausapin niyo yun, imbis na wala kang makuha, sige, bayaran mo na lang kami kung kaya mo bayaran ng paunti-unti. Kesa wala, di ba? Yun eh. Wag naman yung pay as you, di Pay ba? as you can. Wag naman yung ganon. Wag naman yung ganon. Parang study now, pay later, parang ganon. Basta, kung ito ay hinarap niya, kita mo yung mga kasabayan mo. Di ba lahat sila ngayon, okay na. Lahat sila, malaya na silang namumuhay, inayos nila ang kanilang problema. Pero ikaw, nagtatago ka pa rin hanggang ngayon dyan sa Thailand. At may kwento. Ano yung kwento? Oo nga, kasi hindi ko alam kung siya ang tinutukoy, ha? O hindi. Oo, hindi. Kasi mayroon daw isang nahuli daw sa isang Male gay bar. Male personality na Pilipino nahuli sa isang gay bar. Siyempre, sino iisipin ng marami? Siya ang alam na nasa Thailand. Siyempre, si Ken Chan. Ang iniisip ng marami na siya yung nando sa gay bar. Wala nang masama kung nandun siya sa gay bar. Pero dahil kilala siyang personalidad at pinaghahanap pa, naging questionable yun. Yun na. Diba? Oo. Sa kabila ng kanyang mga problema. Nakakapag-gay bar ka ba? Yun naman ang mga tanong, di ba? Sa kanyang kabila ng problema pero niya. hindi sabi nga mga nag-comment doon, siyempre nag-1+1 sila na sinabi na si Ken Chan. Baka sabi nila, baka ito si Ken Chan nagtatrabaho sa isang gay bar. Pwede rin. Para kumita siya. Para kumita siya. Siyempre, para may pantustos siya sa pang-araw-araw niya na panggastos. Araw-araw kasi kailangan mo ng pera to survive. Totoo. At kung hindi ka talaga magtatrabaho, magpapakamatay ka sa gutom, kailangan mong magtrabaho. Baka yun ang nakita niyang paraan para kahit papano yung panggastos niya sa araw-araw, makuha niya sa pagtatrabaho. Pero iba pa rin siyempre ang takbo ng isip ng marami nating kababayan. Si Ken Chan nasa Thailand, may male personality na nakita doon sa gay bar. Siyempre, 1+1 yan. Ken Chan agad ang papasok sa utak nila kahit wala pa namang resibo. Tama. Wala pang resibo di ba? Okay, para lumakas naman ang loob ni Ken Chan, tulad ng lakas ng loob na nagkaroon tayo, kantahan mo siya. Ay, di siya kakantahan ko siya na. You can dance. Ay, pang-gay bar talaga. You can dance. Dancing queen! Pang-gay bar talaga. You are my dancing queen. Dancing queen, oh my 17, oh yeah. Dancing. Ba't may pahampas-hampas pa? May pampas. Cambio. Doon nila kinukuha yung cambio. Yung kempo nila na parang katulad yan. Wow! Ay, ganon. Tapos, you can dance, you can jump. Ganon po. Hindi kaya ikaw yung nasa tayo. Ayan. Ang susunod naman po nating tatalakayan at itatawid namin sa inyo. Seryoso po ito mga kachika. Siyempre kailangan po natin kapag ganitong may pumapanaw, humihingi po ito ng pangunawa, ng respeto at empatiya mula sa atin. Totoo. At ito po ay naganap kay Rufa May Quinto. Mga ilang buwan na po nakararaan, nalaman po natin yung tungkol sa kaguluhan ng kanilang relasyon. Yes. Pero alam mo, bilib na bilib ako kay Rufa May. Sabi niya, wala pa naman nagpa-file sa amin ng annulment. Kasi kinasal sila 2016, di ba? Sabi niya, hindi pa naman siya nagpa-file, hindi pa rin ako. At ayoko talaga. Kasi gusto naming lumaki. Ako, gusto kong lumaki si Athena na may tatay at may nanay. Ang ikinalulungkot ko doon, ayaw niyang magkahiwalay sila ni Trevor Magallanes. Pero ito pala ang magiging paraan paghihiwalay, yung hindi na sila magkikita kailanman. Hindi lang pansamantala. Nakakalungkot. Nalungkot at nakakapanghinayang, di ba? Na alam naman natin na give up ni Rufa May Quinto ang kanyang karir. Dahil sa magbuo ng pamilya. Sa At abroad. nagmamahalan talaga sila. Kaya lang hindi po kasi maiiwasan na sa isang relasyon, nagkakaroon po talaga ng mga problema na humahantong sa hiwalayan. Pero yung kay Rufa May at kay Trevor, hindi po nagkaroon ito ng librong sarado. Kasi inilalaban talaga ni Rufa May ito. Nung huli na lang niya sinabi na, pero kung ayaw na niya, hindi ko naman ipagpipilitan ng sarili ko. Correct. Nakakaawa. Tapos pala magpapahiwalay sa kanila. Kapalaran. No? Nakakalungkot. Talagang inihanda na siguro siya sa kaanumang mangyayari sa kinabukasan. Meron pong mga naglalabasang kwento ngayon na ito po ay hindi namin pinaniniwalaan.
unang-una, fake news pa rin po ito hanggang hindi kinukumpirma ni Rufa May at ng pamilya ni Trevor Magallanes. Ang dami po kasi iba-ibang version. Humingi na po si Rufa May ng pangunawa na sana huwag kayong maglalalabas ng mga espekulasyon. Hintayin niyo po na ako ang magsabi, sabi niya, di ba? Pero ang dami pa rin eh. Wala, hindi na. Alam mo, ang social media talaga, hindi mo talaga mapipigilan. Pwede ka makiusap, pero hindi mo nasaklaw kung hanggang saan. Hanggang saan. Kaya ito ang mga nangyayari. Katulad yan, kalat na kalat po na mayroon pang mga binabanggit na mga accidental drug overdose. O, diba? Kung Yun, hindi naman natin alam kung totoo yan. Meron pang cocaine, heroin, merong temazepam, Vicodin. O, diba? Hindi po kami pamilyar sa mga terminong ito ng mga gamot. At sigurado kayo din, hindi po natin alam kung totoo to, pero ito po yung umiikot. Sana naman maglaan tayo ng kaunting respeto mula sa ating puso para unawain, hindi po ganun kadali mamatayan. Ay, correct. Diba? Kasi maraming nagtatanong naman kasi talaga na ano ba ang nangyari, ano bang dahilan ng pagkamatay ni Trevor? Kadalasan pag ganyan naman na biglaan, atake sa puso. Ay, oo, yan. Yun di ba? At saka kadalasan pag may namamatay, unang-una kagad, anong kinimatay? Yun kagad ang Yun ang tanong. unang tanong ano dahilan? Correct. Atake sa puso pagkabiglaan. Pero hindi pa rin po natin hawak yung resibo kung ano talaga. Correct. Kaya wag po tayong maniniwala sa mga fake news. Naku, napakarami pong fake news ngayong mga panahon to. Ang social media, busog na busog sa mga kwentong kutsero. Mamili po tayo ng ating paniniwalaan at hintayin po natin si Rufa May Quinto at ang pamilya ni Trevor sa pagkumpirma ano dahilan ng kanyang pagpanaw. Yun ang pinaka-ihintay nating lahat. Tama, Correct. totoo yan. Muli, nakikiramay po kami sa lahat ng mga iniwan ni Trevor Magallanes, lalo na kay Rufa May at sa kanilang anak na si Athena. Di ba? Totoo yan. Oo. Pero parang ayaw ko sa kantahan, di ba? Kasi di ba, nakakaawa naman. Makiano na lang tayo. Makisimpatya. Makiramay na lang tayo. Totoo yan. Isa lang po ang hinihingi ni Rufa May. Hindi po naman napakahirap ibigay ang kanyang hiling. Pangunawa, respeto. Napakasarap pong ibigay sa isang namatayan. Ayan. Ay, nako, ang hirap kumambyo. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Okay, Naku, kanino ito to? ang pag-uusapan natin. Kasi di ba itong dalawang... Tama nga ang buhay, Nagsimula tayo sa halakakan, tapos seryoso. Halakakan ulit ngayon at tanungan. Correct. Okay. Kasi itong dalawang showbiz personality na ito, nagmamadali ito na magsama noon. Oo, talagang... Nagmamahala Oo, naman. pero talagang yung lalaki, hiniwalay niya talaga yung kanyang Asawa. asawa, tapos parang ipagtanggol itong si babae. O at saka Panindigan. Pinanindigan niya at nagsama talaga silang dalawa. Siyempre, ito na. Gusto ko yung silang dalawa. parang iba yung boses niya doon. Silang dalawa. Yan ba nakuha mo? Nung nagsama na silang dalawa, ito na ngayon ang pinaka-problema. Siyempre, nandun na kayo sa loob ng bahay, di ba? Wala kayong gagawin doon. At saka ito si lalaki, iniwan yung trabaho niya. Dito naman si babae, iniwan niya rin yung trabaho niya. Ganito, ilagay natin sa, kapag pumasok na kasi ang kawalan sa isang relasyon, hindi ba sabi nga, love flies out of the window? Correct. Di ba? Hindi totoo yung love will keep us alive. Hindi totoo yun. Kaya nga, sabi nga, ano ba yun, nagmamahalan lang kayo, kakainin nyo na lang yung love. Diba? Kasi saan ba sila kukuha ng kanilang pang-araw-araw na panggastos? Iniwan nila yung trabaho nila, iniwan yung Hindi trabaho iniwan. ba? Wala talaga silang proyekto. Oo. Si lalaki ang wala talagang proyekto. Pero yung babae, yun na. tinalikuran. Correct. Tapos siyempre ito na. Siyempre araw-araw sila nagsasama, sila. Siyempre naisip ng babae na wala na tayong wala na tayong panggastos. Wala na tayong bigas. Wala na tayong bigas. Wala na tayong sasaingin. Di ba yung mga parang gano'n? Napakadukha naman. Wala na yung sasaing. Para lang alam mo yun, para lang ang kwento ay talaga kailangan magbago. Tapos sasabihin lalaki, bumili ka muna 2 kilo. Hindi nga. Yung walang mantika. Asin. Umiraw ka muna kay Aling Maring na. Tapos Okay. ito na, yung babae, naalaala niya yung kanilang buhay. Ganito na lang ba tayo? Habang buhay na lang ba tayo na magganito na wala ba tayong trabaho? Mabubusog ba tayo sa pagmamahalan lang? Totoo naman. Kasi ang nag-iisip ng babae na bumalik ulit sa kanyang trabaho. Okay. Ngayon ito na yung nalaman kasi ng lalaki Na gustong bumalik. na gustong bumalik ito sa kanyang trabaho kasi nagpaalam yung babae Okay. sa lalaki. Ayan, mas maganda Oo. yan. Nasabi ng
ng babae, diba? Love, di ba? Dami gan, love, siguro kailangan ko na siguro bumalik sa trabaho ko, yung trabaho kong dati, para mayroon naman tayo mahuhugot. Para may pagkain sa hapagkainan. May pagkain. Para tayo may makain sa hapagkainan. At may mahuhugot tayo, di ba? Kung anong Hindi yun pangangailangan lagi ka nalang hugot ng hugot. Oo. Bago ito na, nung sinabi ng babaitang ito, nagwala yung lalaki. Ay, right. Oo, sabi na lalaki, bakit ba? Ano bang ayaw mo na ba dito sa pamamahay natin? Hindi mo ba nakaya itong ganito na lang ang buhay natin? Oo, simple ng buhay natin. Babalik ka pa ba doon sa dating mong trabaho? Ano gusto mo? Magpapakita. Magpapakita ka na naman. Magpapakita ka na naman. Oo. Magpapakita ka na naman ng mga katawan mo doon. Ano na lang ba sasabihin ng mga tao? Tapos pag-uwi mo dito sa atin, siyempre, tayo ang pinagtitismisan dito, tayo ang pinagtitinginan. Ako, bakit pumayag yung lalaki? Oo. Diba? Siguro sabi, wala na siguro makain talaga yung dalawa. Oo, wala nang bigas. Wala na isasahin. Bigas, gas, gatas. Kaya ganun nagalit talaga yung lalaki. Naman pala. Oo. So, nagkakaroon sila ngayon ng problema. May gap sila ngayon kasi gusto talaga ng babae magtrabaho. Ayaw siguro ng babae na ganito na lang habang buhay. Ano mararamdaman nung nakahiwalay nung lalaki? Na parang all this time, di ba, inunawa kita. O kita mo, dyan mauuwi, di ba? Siguro sabi nung unang babae, di ba? Ano ang sabi ko sa'yo? Oo. Nakapagsusustento ba yung aktor? Ay, ito na nga, ang sabi nga ng babae, sabi nga, dapat nila talaga magtatrabaho na tayo. Kasi tingnan mo yan, hindi ka nga nakapagsustento doon sa una mong mga anak. Bakit may pangalawang anak ba? Di ba, nagchichismis na may anak? Siguro yun din yung inaano ng babae. Kung pag lumaki na yung anak nila, baka ganyan din. Baka ganyan din. Okay. Oo. Bigayan na to ng clue. Ako ang clue ko, pareho ang simulang initials ng kanilang pangalan. Ay, sa unahan ng alphabetical? Alphabet. Alphabetical ka dyan. Yung pa pinirmahan mo. Pareho ang kanilang pangalan. Ay, ikaw. Yung babae, talagang alam mo, pantasya ito ng lahat. Yes, sexy. Actually, siya na yung talagang tinagurian eh. Alam mo yung goddess ng mga Ay, ang sexy naman kasi. Bata pa. Correct. Talagang fresh na fresh talaga siya. Kaya alam mo, nakasagsagan naman niya sa kasya. Tatay nga niya, pinayagan siya, di ba? Di ba anak siya ng isang action star. Ikaw, ano ang clue? Yan. Siyempre, yung lalaki, may kapatid din ito na katulad niya rin. Ano katulad niya rin yung artista. Yung magkapatid silang artista. Anong artista? Tapos, wala na rin bigas. Tapos, basta yung pangalan ng lalaki at saka yung pangalan ng babae, pareho may letter A at pareho may letter J. Kaya, pag binanggit mo, pangalan ng babae yun. Oo, di ba? Sayang itong male personality, gwapo, magaling umarte. No, sayang. Tsaka in fairness, sayang din naman yung babae. Kasi kumikita siya ng limpak-limpak. Oo, totoo yan. Siya yung kauna-una na talaga ng sexy siya. Sobra. Bakit yung si lalaki ba? Wala nang siguro ito, no? Wala nang sponsor. Hoy, wala naman siyang sponsor. Wala naman siyang sponsor. Baka nagkakamali ka. Baka napagpapalit mo. Hindi, sponsor. Na ano? Gagawin siya patetsi. Wala nga. Wala siyang sponsor. Kami makapagpapatotoo. Wala siyang sponsor. Ikaw ang nagplano maging sponsor. Pero tinanggihan ka. Kaya wala ka rin isasaing na bigas. Nakakalungkot naman. Kala natin tahimik na sila. No? Yun na nga. Okay na sana yun sa kanila. Ano kaya masabi nito ng tatay nito ng babae, ano? Sabi naman niya, alagaan mo ang anak ko. Huwag mong paiiyakin. Hindi naman pinaiiyak. Inaalagaan naman. Nakalimutan sabi no action star, huwag mong gugutumin yan. Baka yun. Baka sasabihin ng lalaki, hindi naman po sinabi kung maiyakin lang naman. Sinabi huwag pagugutumin Di ba? Yung sinabi mo lang, huwag paiiyakin. Ayan. Wala siya kainin. Yung male personality type niyong dalawa. Ay, oo naman. Mas gusto ko yung kapatid. Mas gusto mo? Oo. May bigas yun eh. Ay, naku, kaya mauubusan. May bigas yun, gatas at saka gas. Bigas, gas, gatas. Wala.
So wala na. Wala na. Nako, mga ka-SNNers, eto na po, si Tita Ace, si Wating-Wating, Tito Manny Garcia, and Tita Norsky. I'm sure, iniisip nila, oo po ba kami sa row 4? Nakatabi ang mabahong basurahan o hindi? At walang! Room air circulator. Walang! Ay, wrong calculator. Ano yung sabi mo? Yung sasabihin mo? Wrong calculator. Ay, ano yung sasabihin mo? Meron ko sasabihin kanina eh. Yung... Dala ba yan? Dala ito ng wala pang tulog. Uy, nakatulog na tayo. Nakatulog tayo. Oo, ayan. Nakatulog na. Okay. Naku, maraming salamat, Romel. Siyempre, kaya naman. Kaya naman, ako mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. After the arrest warrant ng vlog. At, Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala na please, don't skip at supportahan yung aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. kung magba-vlog ka, siya yun, no? Last vlog before the arrest warrant. Ikaw naman, ano iba-vlog mo? Ano title? Ang huling hapunan. Ano? Ito ang huling halakhak sa aking vlog. Ay, nagpapaalam. Nagpapaalam. Nagpapaalam daw na. Ay, nako! Sa muli po, mga kachika, kayo po ang aming inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal. Lalo na po sa mga panahong ito. Thank you so much po mula sa aming tatlo. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now. My heart will go on. Kantahin mo. Ayaw. Every now and then. Ano every now and then? To love you. I see you. I feel you. Diba? Oo. Near, far away. Wherever you are. I've been there. Halika na, tayo na. Malaya na tayo. Malaya.